Gusto mo na bang magnegosyo? Pero laging may takot, duda o tanong kung ready ka na ba talaga? Baka hindi mo alam, handa ka na pala ngayon. Kaya sa video na to, malalaman mong 6 signs na magsasabing ready ka na mag-business. Panoorin mo hanggang dulo para hindi mo miss ang pinaka-importanting sign. Pero before we start, like and subscribe at i-hit ang notification bell. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, marunong kang humawak ng pera. Hindi mo kailangan maging financial expert or milyonaryo muna para masabing ready ka na sa negosyo. Pero kung kaya mong i-budget ang sahod mo, magtabi para sa ipon, at umiwas sa impulsive spendings, that's already a clear sign na may disiplina ka pagdating sa pera. Karamihan kasi ng negosyo, hindi naman nalulugi dahil hindi nakakabenta, pero nalulugi sila dahil hindi marunong yung may-ari na humawak ng pera. Pinaghahalo yung gasto sa negosyo at pati yung gasto sa bisyo gaya ng sugal. Tapos hindi marunong mag-track ng puhunan at expenses at basa-basa na lang bumibili ng mga hindi kailangan. Pero kung ikaw, sanay ka ng mag-budget kahit malit ang income mo at alam mo ang iyong wants at needs, then for sure napakalaking sign na yan ng isang matagumpay na negosyante. Dahil kung kaya mong i-handle ang pera mo sa personal life, mas kaya mong i-handle ang mas malaking pera na papasok sa negosyo mo. And once dumating na ang pagkakataong yun, hindi mo lang basta mapapalago ang negosyo mo, tiyak na mapapalago mo rin ang sarili mong future at ng family mo. Number 2, self-learner ka. Hindi mo kailangan ng degree sa business para magsimula ng negosyo. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig matuto on your own, via YouTube, podcast, books at iba pa, congrats! Kasi hindi lahat may learning mindset katulad mo. Ikaw yung tao na maraming nalalaman at may progress kahit na walang nagtuturo ng personal. Bilang negosyante, hindi mo kailangan na alamin ang lahat na dapat perfect muna bago ka pa mag-umpisang kumilos. Kailangan mo matutong mag-adapt, mag-adjust at matuto habang naglalakad ka. Hindi lahat ng problema sa negosyo may tutorial. Minsan ang tanging sagot, diskarte at willingness to learn. At kung sanay ka nang matuto mag-isa, kaya mo mag-research, magtanong, at matuto sa pagkakamali, for sure ready ka na para sa mas malaking responsibilidad katulad ng sa business. Dahil ang totoong entrepreneur, hindi laging expert, pero laging resourceful. Dahil sa kakayahan mong matuto kahit walang nagtuturo, mas mabilis kang makaka-adapt sa problema, sa market, sa technology, at sa mga bagong oportunidad. At kung meron ka nito, malay mo, ikaw na palang susunod na malupit na negosyante. Hindi dahil sa alam mo lahat, kundi dahil handa kang matutunan ang lahat kahit ikaw lang mag-isa. Number 3, laging may ideas. Kung mahilig kang mag-brainstorm ng business concepts, side hustle, or kahit simpleng paraan para kumita, nice one dahil isa sign na handa ka ng magnegosyo. Yung tipong nasa trabaho ka, nasa jeep, nasa palengke, o kahit habang naliligo, may business ideas ka pa rin naiisip. Meron kang mga what ifs na minsan, what if magbenta ako ng kape sa office? O kaya gumawa ng isang service sa lugar namin? O kaya naman magbukas ako ng online shop na unique ang produkto? Pero kadalasan ang sagot ng nasa paligid mo, ang dami mong naiisip. Focus ka na lang sa trabaho mo. Kumbaga puro negative. Pero ang totoo, hindi ka naman weird. Negosyante ka lang talaga mag-isip. At ang pag-iisip ng ideas, hindi yan weakness. Sign yan ng creative problem solving at entrepreneurial instinct. Ang dami mong naiisip sa araw-araw kasi sanay ang utak mong maghanap ng butas. At punan nito ng solusyon. Hindi ka reklamador. Problem solver ka, kaya minsan sinusulat mo pa, binabalikan at pinag-iisipan ng maigi. In short, medyo obsessed ka na sa business ideas mo. Pero tandaan, ideas are only the start. Hindi sapat na magaling ka lang sa simula at sa mga plano. Ang tanong, kapag hindi gumana ang una mong plano, anong gagawin mo? Kung handa ka magbago ng direksyon, mag-try ulit at mag-adjust, baka ito na ang pinaka-importanting sign na handa ka na talagang magnegosyo. Number 4, marunong kang mag-adjust. Hindi lahat ng plano gumagana agad. At sa negosyo, normal lang yan. Parang ikaw yung tipo ng tao na flexible at marunong mag-adjust na kahit may mga problema or kakulangan, ay nagagawa mo pa rin ng paraan o diskarte para gumana yun.
Nakaisip ka ng mga alternatibong ways. Mas nagiging resourceful ka. Ginagamit mo yung skills, knowledge, at mga bagay na meron ka ngayon, imbis na puro kang reklamo at paghahanap sa mga bagay na wala ka ngayon. Kaya naman matinding sign ito na handa ka ng magnegosyo kasi sa business, flexibility is power. Kahit gaano pa kaganda ang idea mo, yung product or service mo, pero kung ayaw ng market at ng customers, kailangan mong mag-adjust. Hindi lahat ng araw may benta. Hindi lahat ng buwan kikita ka ng malaki. Pero ang importante, hindi ka nai-stuck. Dapat marunong kang mag-pivot, magbago ng strategy, mag-adjust sa demand, marunong kang makiramdam sa galaw ng negosyo mo at mag-adjust kaagad. Marami namang nagsimula ng negosyo na iba sa kung ano ang ginagawa nila ngayon. Yung iba nagbenta ng siomai at siopaw pero ngayon nag-shift na sa coffee shop. Dati meron siyang computer shop pero ngayon may convenience store na. Bottom line, hindi kaagad natin masasabi kung papatok yung isang idea. Importante marunong kang mag-adjust at umayon sa galaw ng panahon at negosyo. Kasi sa negosyo, ang hindi marunong magbago at mag-adjust, nalulugi. Pero ang flexible, nabubuhay at tumatagal. Hindi lagi smooth sailing sa buhay at maging sa pagnenegosyo. Pero kailangan lang na matatag ka at marunong kang sumabay sa alon dahil kung hindi, matatangay ka lang at mahihirapan kang umahon. At kung na-master mo na ang flexibility o ang pag-adjust, itong next sign ang katibayan na dapat ka nang mag-umpisa magnegosyo ngayon na. Number 5, may sideline o hobby na kumikita. Kumikita ka ba sa online selling? O baka naman may paninda kang binibili na mga kapitbahay o kaibigan mo? Simpleng lutong ulam, baked goods o artworks na gawa mo. Kung may ganito ka, yan na yun. It's a major sign na handa ka ng magnegosyo. Hindi lahat ng tao may kakayahan na gawing pera ang hobby. Pero ikaw, nakakabenta ka na. Maraming malalaking negosyo ang nagsimula sa hobby o sa maliit lang. Nag-umpisa sa bahay lang, sa kusina, o sa Facebook nila. Pero kung yung simpleng passion mo ay kaya mo nang gumawa ng pera, ibig sabihin may potential ka nang palaguin yan. Kung natuto ka mag-pricing, mag-post sa online, mag-asikaso ng customer, at hindi ito ang iyong full-time na trabaho, for sure, negosyo na yan kahit na sideline pa lang. Ito nga ang kagandahan kasi meron ka ng proof of concept. Meron kang pruweba na gumagana na ito. Na meron kang potential customers at meron din itong market na handang bumili sa'yo. Kailangan mo na lang tanungin ang sarili mo. Handa ka na bang palakihin ito? Handa ka na bang mag-commit? Kasi kung kaya mong patakbuhin ng part-time, baka oras na para seryosohin at palaguin pa ito. Pero teka, sa susunod na sign, tingin ko ito yung pinakagusto mong mangyari sa buhay mo. At kapag itong sign na ito, meron ka, paniguradong negosyante ka talaga. Number 6, gusto mong ikaw ang may hawak ng iyong oras. Itong isa sa pinakamatinding motivator ng maraming negosyante, freedom. Kung naisip mong gusto mo nang umalis sa iyong 9 to 5 o gusto mong ikaw ang nagdidikta ng schedule mo, kung kailan ka babangon at kung kailan ka magbabakasyon at hindi na kailangan magpalang pa para sa simpleng day off, yan ay mindset ng isang future na negosyante. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad. Ito ay tungkol sa desire for independence at mas magandang buhay. Kung mas na-inspire ka pag iniisip mong ikaw ang sarili mong boss, ayaw mo nang palaging pinapagalitan at minamanduhan sa trabaho, then maybe negosyo na ang next move mo. Kasi ang negosyo, hindi lang ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng control sa iyong oras para magkaroon ka rin ng mas maraming time for your family and for yourself. Pero hindi natin sinasabi na automatic kapag ikaw ay nag-business, luluwag na yung schedule mo. Most likely, baliktad pa nga. At mas marami ka pang working hours kasi mas matindi na yung responsibility mo. Especially sa umpisa. Pero kapag nagsimula ka at naging matagumpay sa negosyo mo, hindi lang pera ang kapalit, kundi yung kalayaan din na pumili ng gusto mong gawin at peace of mind na hindi mo makukuha sa isang 9 to 5 na trabaho dahil nakadepende ka sa boss mo. At kung umabot ka pa sa part na ito, congrats! May bonus sign tayo para lang sa'yo. Bonus, matindi ang iyong why. Hindi sapat ang gusto mo lang kumita ng malaki. Sa negosyo, kailangan may malalim kang dahilan. Para saan ang pagod mo? Para kanino ba itong pagsusumikap mo? Para sa iyong nanay? Para sa anak at pamilya? Para ba sa freedom? O para makaahon kayo sa hirap?
Kapag malinaw ang why mo, hindi ka madaling susuko. Kahit mahirap, kahit puro sakripisyo, kahit malugi minsan, kahit natatakot ka pa, kung matindi ang dahilan mo kung bakit ka nagsisimula at nagpapatuloy, kahit ilang beses kang madapa, tatayo ka ulit para sa dahilan mo. Yung why mo ang magiging gasolina mo. Yun ang tutulong sa'yo para ituloy ito kahit puro struggles. Yun ang magtutulak sa'yo para hindi lang mangarap, kundi kumilos at to never give up sa iyong negosyo. At kung gusto mo pang mas lumawak pang mindset mo tungkol sa pera at negosyo, panoorin mo agad ang next video natin. Mga kinalakihang money mindset na dapat palitan para yumaman. Watch na!